Kabayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryohan lang po natin itong balita ng frontline ng TV5 regarding po doon sa ang pinaka big piece ng iskandalong ito sa flood control ay walang iba kundi si BBM, mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang report. Dako naman tayo sa Malacanang. Sinagot po dyan ang pahayag ng Makabayan Block na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring korupsyon sa bansa. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, na walang matibay na grounds para dun sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ngang isagawa ang deliberasyon dyan sa Kamara patungkol dito sa mga inihaing impeachment laban kay PBBM. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi nag-aalala ang Pangulo sa kanyang sarili pagdating doon sa usapin ng impeachment. Ang mas concern daw ni PBBM ay kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Lalo naman daw noon pa man ay sinasabi na ng Malacanang na ang anumang impeachment case na isampa laban sa punong ehekutibo ng isang bansa pwedeng makaapekto dun sa impression sa bansa na yon at sa ekonomiya ng nasabing bansa. Lalo na nga ngayon na maging kay Vice President Sara Duterte, meron ding inihain na panibagong impeachment complaint. So, bali dalawang highest leaders of the land na yan. Yan, mga kababayan. Bali, dalawa pong si VP Sara at saka si BBM. Pero, alam naman po natin na mga tauhan lahat ni BBM ang Kongreso, mga kababayan. Pero, hindi natin alam, kasi nag-file nga ng una ay abogado ni Lisa Marcos, mga kababayan. 15 page lang. Ewan lang natin itong Makabayan Block, mga kababayan. Kasi alam naman po natin na mayroon silang niluluto ngayon na unit team na kasama ang Makabayan Black at Yellow Pink at Ampula, mga kababayan. Niluluto po ito ni Trillanes, mga kababayan. So maniniwala po ba tayo sa sinasabi ng Makabayan Black na big piece? Kahit naman po hindi nila sabihin na big piece. Talaga pong si Marcos po talaga ang big piece sa flood control scandal, mga kababayan. Bakit? Siya po ang nag-umpisa sa NEP. Siya ang nag-propose ng budget, siya ang pumirma ng budget, at bakit hindi niya binito yung mga dapat ibito, mga kababayan. At ayon mismo kay Saldico, paulit-ulit na lang tayo dito, na inuutusan nila si Saldico na mag-insert ng 100 billion. At mayroon pang SOP na 52 billion. At buwan-buwan kailangan mag-intriga ng 2 billion, mga kababayan. Ayon mismo kay Saldico yan, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot lang isipin na itong Makabayan Block, ang pilit na hinahabol si BP Sara. Nagsampa nga sila ng impeachment kay BBM, pero sa tingin mo kaya, papaboran nila ito, mga kababayan? Alam naman po natin na nakikinabang ang Makabayan Block sa administrasyong ito, mga kababayan. Dahil gusto talaga nilang pagtulungan si BP Sara, mga kababayan. Di ba po? Yun naman po ang buong katotohanan dito. Hindi naman po tayo bago dyan, mga kababayan. Kasi parang muro-muro na lang po ito. Ang binigyan diin nila rito, ang impeachment trial ni BP Sara. Pero ang pinagtataka ko lang dito, mga kababayan, masyado silang maagang nag-file. Baka questionin na naman po ni BP Sara yan kasi ang 1-year rule ban sa February 5 pa dapat magtatapos. Dapat February 6 sila magpa-file. Bakit February 2 nag-file na sila, mga kababayan? Pag ito kinisto na naman ni BP Sara sa Supreme Court, mag-iiyakan na naman ito, pagpapaboran na naman si BP Sara. Kasi may 1-year rule ban ka po eh. Hindi ba ito naiintindihan nila? May 1-year rule ban, wala pang isang taon, hindi mo dapat mag-file ng kaso. Ngayon nag-file na naman sila ng kaso ng impeachment trial kay BP Sara. Pero, hindi pa nga tapos yung 1-year rule ban. Ewan ko lang kung nasa saligang batas na pwede ba. Kasi ang nasa saligang batas,
pag once na ipasa na sa Secretary General as Justice Committee ng Kongreso ang impeachment complaint, wala nang ibang dapat na susunod pa. Ay hindi pa nga tapos yung 1-year rule ban eh. February 2 pa lang ang 1-year rule ban sa 5 pa. Ngayon, bakit pa sila atat na unahan ang mag-file ng impeachment sa halip na unahin mo na yung kay BBM kasi itong malaking iskandalo na nangyari sa administrasyon ito ni BBM, trilyon-trilyon po ang perang nawala sa bayang ito, mga kababayan. Maraming buhay ang namatay, maraming ari-arian ang nasira dahil sa pagbaha, mga kababayan. Yan po ang buong katotohanan. Pero bakit po ba ang tingin ng Makabayan Block, puro BP Sara, puro Duterte, mga kababayan? Pero may hindi man lang nila mabigkas na Marcos resign. Di ba po? Maliwanag pa po sa sikat ng araw na talaga pong mga nakikinabang po kasi ito kay BBM, mga ito. Di bali na nga pagpapatay ng mga sundalo ng mga to eh. Wala nga salita ang gobyernong ito, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang. Na simula nung umupo itong administrasyong ito, pinababayaan na yung kalye natin. Punong-puno na naman ng mga salot sa lipunan ang nasa kalye natin ngayon, mga kababayan. Kung nababalitaan nyo po, kaliwat kanan ang rape, holdapan, patayan, away sa kalye, barilan dito, RPG na ang ginagamit. Hindi ka ba kayo nagtataka na talaga pong wala hong aksyon ang gobyernong ito para patahimikin ang bayang ito sa mga kriminalidad, mga kababayan? Paano nga naman matatahimik ang bayan ito ay ang di umanong presidente natin ayon mismo sa kapatid na si Amy Marcos, di umano lulong sa droga, mga kababayan. Yun po ang kaya nga po ang dami nang maglalakas ng loob kasi nga ginagaya na yung presidente natin ng mga tao. Hindi nga ninuhuli yung presidente na inakusahan ng kami pang mga ordinaryong Pilipino. Eh kung papansin ninyo, kunting bagay lang, away na agad tayo kasi masyadong maiinit ang ulo ng mga tao ngayon. May balita ngayon na isang kagawad, dating kagawad, sinita lang yung umihi. Anong sinukuli ng sinita? Pinagbabaril yung kagawad. Mabuti na lang, hindi tinamaan yung kagawad. Nag-jam yung baril. Sipin mo, ganun nakatatapang ang mga tao ngayon. Ganun sila ka-desperado. Hindi ko alam kung galit sila sa gobyernong ito o talagang ginagaya lang nila kasi pinababayaan lang sila ng gobyernong ito sa kalye, mga kababayan. Tapos ang mga congressman na Makabayan Block, habol kay BP Sara sa halip na pagtuunan ng katahimikan sa kalye, ang hinahabol, puro Duterte, mga kababayan. Walang humpay po hanggang 2028 na po yata ito, mga kababayan. Kaliwat ka ng sampa ng kaso ni Trillanes doon kay BP Sara, kay BBM, hindi man lang nagsampa ng kaso si Trillanes na trilyon pera ang nawawala sa bayan. At isa pa, yung saan napupunta yung intelligence fund at confidential fund ng presidente. Bakit walang balita dyan, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot isipin na 4.5 billion kada taon. Ang hinahabol nila kay BP Sara, dati 125 million na confidential fund. Dinagdagan lang nila para sumarap kasi masyado nga namang mababa yung 125 million kung ikukumpara mo sa trilyong perang nawawala sa flood control. Ang masakit pa nito, kinlear siya ng COA, mga kababayan. Commission on Audit. 4 na consecutive na taon hanggang 2025, tama ang paggastos ng OBP sa kanyang budget sa confidential fund, mga kababayan. Ito lang naman tong mga Makabayan Block at yung Quadcom ang hindi nakikinig sa COA, mga kababayan. Kaya nga po, confidential fund yan. Hindi mo kailangan i-bulgar yan sa mga tao, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot lang isipin. Bakit? Kasi nga po, pilit po talaga nilang winawasak ang mga Duterte. Ito naman kay BBM, hindi ko lang alam kung totoo itong sinasabi nila na pinakamalaki. Alam naman po na lahat na siya talaga ang mastermind ng lahat ng ito, mga kababayan. Pero bakit ngayon lang sila nagsasalita? Dahil ba
darating na naman ang halalan na 2028 at alam natin na itong Makabayang Black, naghahanap ito ng makakakampi na naman para manalo na naman ulit sila sa Kongreso. Mga kababayan, nagtataka ba kayo? Parang nasa Kongreso na ang makakalawang grupo. Bakit pa natin patuloy silang iboboto? Huwag na nating iboto. Mga salot sa lipunan ito. Mga pumapatay ito ng mga sundalo. Mga inosenteng bata, dinadala sa tinuturuan, tinitraining, gagawing NPA, mga kababayan. Alam mo nga po yan. Kaya nga na-convict yan si Franz Castro regarding dyan sa mga kidnapping di umano ng mga bata doon sa bundok. Tapos ginagawa, tinuturuan, ginagawang dinidoktrinahan. Yun po ang nakakalungkot, mga kababayan. Bakit po hinahayaan natin na manatili sila dyan sa pwesto sa Kongreso? Alam naman natin kung marami ng mga magulang na nagre-recruit ng mga dalagita pa, dalaga, o paakitin sa bundok. Kunwari, may camping-camping, yung pala, ritual na. Doon pala sa Yun po ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi, mga Gen Z natin ngayon, madaling pa sunurin mga kababayan. Dapat bantayan natin ang ating mga anak, mga kababayan. Kasi nga po, nakakalungkot Pero naman pong nagbigay isipin. din ng reaksyon Nakakalungkot naman pong isipin na yung itong si BP Sara na lang, lagi ang inahabol nila. Pero ang Makabayan Black, walang salita sa confidential fund ni BBM. At paano ginastos ang intelligence fund. At ang budget niya na confidential fund na 4.5 billion. Habol sila kay BP Sara. Ito talaga si Marcos ang mastermind. Saan ka makakita na ang mastermind mo, siya pa mismo nagpa-imbestiga? Kasi kunwari lang na pinalabas niya, magpa-imbestiga tayo, ako na mismo nag-imbestiga, sumbong niyo sa Pangulo, gagawa siya ng website. Pero para lang mailigtas ang kanyang sarili, mga kababayan. Di ba po? O sana yung kaso di umano ni Martin Romualdez, hanggang ngayon wala pa naman. O hanggang ngayon hindi pa nila napapawi si Saldico, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot lang sa pangyari sa ating mga bayan, mga kababayan. Kasi napaka-kitid po, puro lang sila Duterte. Samantala yung nagnakaw ng mga trilyon pera. Ayun, busog na busog pa. Nandun pa, nakikipagtawanan pa. Pinagtatawanan pa ang taong bayan, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0, and Facebook, Deo Durano TV 2.0, and Bing Sunyega Durano, and TikTok account, Deo Durano. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na